Mawalay ka man sa piling ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko habang nabubuhay ako. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko na napansin ang paglipas ng mga oras. Nakatulog kasi kami ni Damian pagkatapos nung nangyari. At eto, takip silim na. Kaya naman, ginising ko na kaagad si Damian. Damian, gising na. Isagani, anong oras na ba? Hindi ko alam, Damian. Pero takip silim na. Uuwi na ako. Teka, Isagani. Si Roberto, nasaan? Hindi ko alam, Damian. Baka umuwi na yun. Uuwi na ako, ha. Isagani, mag-iingat ka. Gusto sana kitang ihatid kaso ang sakit nung ano ko. Parang di ako makakalakad ng maayos. Kasi naman, Damian, bakit ba pinilit mo kahit di kaya? Tuloy. Sagani, ang mahalaga, kinaya kong ipasok lahat. Sige na, uwi ka na. Pupuntahan na lang kita, Isagani. Kaya ito, bago ko umalis, kumalik muna ako sa labi ni Damian. At sa paglabas ko sa kanilang tahanan, ayun siya. Nakadungo sa bintana. Kumakaway pa. Kawawa naman si Damian. Natatawa na nga ako kanina kasi naman, sabi nang huwag pilitin. Kaso ang kulit niya. Kaya ayun, wasak. Pero teka lang, si Roberto. Umuwi na siguro yun. Kaya naman ito, may ingat lang ako sa paglalakad. Napakadulas kasi. At nang makarating ako sa bahay, medyo madilim na. Pagpasok ko, aba, si Roberto. Pinaglalaroan ang gasera sa lamesa. Uy, Isagani, bakit gabi ka na? Papaluin kita dyan eh. Gabi ka nang umuwi. Aba, teka. Baka ikaw ang paluin ko, Roberto. Tsaka, huwag mong paglaruan ng gasera. Kuya, yun ang lagi mong sinasabi kapag inaabot ako ng dilim sa labas. Tsaka, kuya, yung mga gamo-gamo kasi, kawawa naman. Gusto nila ng liwanag kaso kapag narating na nila, nasusunog naman ng mga pakpak nila. Roberto, ganun talaga ang buhay. Minsan, kung ano yung mga magpapasaya sa'yo, minsan ay mga bagay pala na sisira sa buhay mo. Kuya Isagani, ano nang gagawin ng gamo-gamo kapag nawala na ang pakpak nila? Roberto, wala na silang magagawa. Kasi pinilit nilang isang bagay na ikapapahamak nila. At kung ano man ang nangyari sa kanila, hindi na pwedeng magbago. Kasi nangyari na. Kuya Isagani, nakakaawa sila. Okay lang yan, Roberto. Ang mahalaga,
Naging masaya sila sa liwanag ng gasera. Lumipad at sumayaw sila sa liwanag ng malaya. At kung katapusan na ng kaligayahan, wala na tayong magagawa. Kung wakas na talaga. Parang katulad ni tatay, Kuya Isagani. Oo, Roberto. Katulad ni tatay. Pero bago niya ako iniwan, ipinakita niya sa akin ang pagmamahal ng isang ama at ang mga alaalang ito ay dadalahin ko hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Kuya Isagani, baka umiyak ka na naman ha? Bakit naman ako iyak, Roberto? Masaya ako. Bakit ka ba masaya, kuya? Wala lang. Basta, masaya lang ako. Tsaka, bakit umuwi ka na kanina, Roberto? Di ka man lang nagpaalam. Kasi, Kuya Isagani, nag-aaral ako dito sa bahay kanina. Ganun ba, Roberto? Ikaw kapag talaga tumakas ka na naman sa school, isasako na talaga kita. Oh, mga anak. Kanina pa ba kayo dyan? Kakarating ko lang, nanay. Ano ginagawa niyo? Nagtitiklop lang ako ng mga damit, anak. Maghain na kayo para kapag natapos ako dito, maghahapunan na tayo. Kaya ito, inayos na namin ni Bunso ang hapagkainan. At nang matapos si nanay, eto, kumain na kami kaagad. At sa paglalim ng gabi, nakahiga lang ako habang si Bunso ay eto, nakayakap sa akin. At mahimbing na siyang natutulog. Iniisip ko sa sandaling to si Damian. Kamusta na kaya siya? Kasi naman, ang kulit niya. Upuan ba naman? Ay nako. Makatulog na nga. Baka mapuyat ako kakaisip kay Damian. Kaya lang nung makakatulog na ako, pati sa panaginip ko ay kasama ko si Damian. Sana hindi na matapos ang bawat oras. At sana hindi na siya umalis ulit. Maaga pa lang nagising na ako. Papasok kasi ako ng maaga ngayon. At kapag talaga magkasama ulit sino Kuya Isagani at Kuya Damian sa kwarto na nakasarado ang pinto, hindi na ulit ako sisilip. Nakakatakot kasi yung nakita ko. Basta, ayoko na makakita ng ganun. Kaya nga umuwi na lang ako. Pero kung saan masaya si Kuya Isagani, susuportahan ko na lang siya. Kaya eto, maaga talaga ako ngayon. Kasi makikisakay ako sa Paragos. Napakaputi kasi sa daan. Tsaka dadaanan ko yung iniirog ko. Isasakay ko sa Paragos para sabay na kaming papasok. Pero natakot talaga ako kahapon. Akala ko kasi kung anong masarap ang kinakain nila Kuya Damian at Kuya Isagani. Pagsilip ko, ayoko nun.